Nagbubukas ang pelikula gamit ang voiceover mula sa ating bida, si Dave Liszewski. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang ordinaryong teenager na halos hindi nakikita ng lahat sa kanyang high school maliban sa kanyang dalawang kaibigan, sina Todd at Marty. Madalas siyang nagpapantasya tungkol sa mga magagandang babae at may crush siya sa kanyang kaklase na si Katie Doma. Bilang isang masugid na nagbabasa ng comics, palaging iniisip ni Dave na ang kanyang buhay ay magbabago ng husto pagkatapos ng isang personal na trahedya. Gayunpaman, nang mamatay ang kanyang ina dahil sa aneurysm, nalaman niya na ang buhay bilang isang normal na tao ay mabilis na makalimutan ng iba. Isang araw, sa isang lokal na comic book cafe, pinag-usapan ni Dave at ng kanyang dalawang kaibigan kung bakit walang naging superhero sa totoong buhay. Sumagot si Marty na ang pagiging isang superhero ay nangangailangan ng mga superpower o napakaraming kayamanan. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Chris, ang anak ng lokal na mobster na si Frank D'Amico sa cafe. Naaawa si Dave sa kanya dahil marami siyang pera, ngunit hindi nagkaroon ng mga kaibigan. Pagkatapos ay nilapitan niya ang loner boy para yayain siyang mananghalian. Pero walang pakundangan na pinaalis siya ng bodyguard ni Chris. Habang palabas sila ng cafe, sina Dave at Todd ay ninakawan ng dalawang miyembro ng street gang. Dahil sa pagkabigo sa kawalan ng katarungan, umuwi si Dave at nagpas siyang tanggapin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Dahil sa inspirasyon ng kanilang pag-uusap tungkol sa mga superhero sa comic book cafe, nag-order siya ng kulay berdeng diving suit mula sa internet at naglagay ng 2 pamalo sa likod. Pagkatapos ay sinimulan niyang sanayin ang kanyang sarili upang maging tagapagligtas sa anumang krimen, determinadong gumawa ng pagbabago sa mundo. Sa isang bodega, ang mafia boss na si Frank at ang kanyang mga tauhan ay nagtatanong sa isa sa kanyang mga kasama na si Trey Hernandez. Ilang araw na ang nakararaan, kinasuhan si Trey ng pangangasiwa sa isang deal sa droga sa isang gang ng Russia. Ngunit sinabi niya na ang isang vigilante na nakasuot ng Batman ay binugbog ang kanyang mga tauhan at kinuha ang mga droga bago pa man nila maabot ang mga Ruso. Sa kabilang banda, ibang kwento ang narinig ni Frank mula sa kanyang mga kasosyo sa Russia. Ayon sa kanila, ninakaw ni Trey ang lahat ng droga at ibinenta lamang ang isang bahagi ng ipinangako sa mas mataas na presyo. Naniniwala ang malupit na drug lord na si Trey ay isang hindi mapagkakatiwalaang tao kaysa sa isang Batman vigilante na nambugbog sa ilang mga nagbebenta ng droga. Kaya, inutusan niya ang kanyang kanang kamay, na si Joe, na pahirapan siya at pagkatapos ay patayin siya. Sa kabilang banda, ginugugo ng dating pulis na si Damon McCready ang kanyang oras sa pagsasanay sa kanyang 11 taong gulang na anak na babae, na si Mindy, upang matutunan kung paano ipagtatanggol ang sarili. Ipinakita niya ang kahalagahan ng pagsusuot ng bulletproof vest sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya ng malapitan, ngunit tinitiyak sa kanya na ligtas siya. Samantala, patuloy na nagsasanay si Dave para maging isang superhero, ngunit pinipigilan siya ng kanyang takot na tumalon sa mga matataas na gusali. Isang araw, nakita niya ang mga lalaking nagnakaw sa kanya at kay Todd na nagtatangkang pasukin ang sasakyan ng isang tao. Bagamat natatakot, isinuot niya ang kanyang suit at hinarap sila habang nakatago ang kanyang pamalo sa likod niya. Pagkatapos ay matapang na hinarap niya ang 2 lalaki, ngunit nauwi sa pagsaksak sa kanya at ang mga magnanakaw ay nakatakas. Hindi lang iyon, natisod din si Dave sa kalsada at nabangga ng isang kotse na mabilis na umalis sa pinangyarihan. Nang dumating ang mga paramedic, hiniling ni Dave sa kanila na itago ang kanyang suit na nag-aalala na malaman ng mga tao ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkalipas ng ilang araw, nagulat si Joe sa kanyang amo, si Frank, na ang isang tao na nagngangalang Trey Hernandez ay nagbebenta lamang ng mas maraming droga sa gang ng Russia. Pinaghihinalaan niya na ang mga Ruso ay gumawa ng isang peking kwento tungkol sa pagbebenta ng mga droga sa mas mataas na presyo. Galit na galit dahil nalugi siya, inutusan siya ni Frank na ibalik ang kargamento ng mga droga. Nang sumunod na gabi, dinukot at tinanong ni Joe ang amo na Ruso sa isang bodega ng tabla. Nang sabihin ng huli na ibinebenta pa rin sa kanya ni Trey Hernandez ang mga droga, itinulak siya ni Joe sa isang higanteng pang-industriya na microwave at binuksan ito, na brutal na pinatay siya. Samantala, nakalabas na ng ospital si Dave matapos gumaling sa kanyang mga sugat. Dahil sa aksidente sa sasakyan, mayroon na siyang mga metal plate na nakasuporta sa kanyang katawan at mayroon ding mas mataas na threshold para sa pananakit dahil sa ilang napinsalang mga ugat. Pagbalik ni Dave sa paaralan, nagulat siya nang magsimulang makipag-usap sa kanya si Katie. Inaanyayahan pa niya itong tumambay kasama niya na nag-aalok na i-treat siya sa kape. Ikinatuwa ito ni Dave at nagmamadali siyang ipaalam ito sa mga kaibigan niya.
Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Marty na gusto ni Katie ang mga lame ducks at ipinahayag na ang buong paaralan ay nag-iisip na si Dave ay isang bakla. Ang kawawang bata ay natakot sa paghahayag, ngunit kalaunan ay tinanggap niya ang kanyang bagong katayuan sa lipunan dahil ito ang tanging paraan upang mapalapit kay Katie. Determinado rin siyang maging superhero at nag-set up ng MySpace account para sa kanyang alter ego. Nag-isip siya saglit at nakaisip ng kakaibang username bilang si Kick-Ass. Isang gabi, habang naghahanap ng nawawalang pusa, napansin ni Dave ang tatlong lalaki na marahas na inaatake ang isang lalaki sa harap ng isang kainan. Si Dave ay nagmamadaling tumulong sa kanya at matagumpay na natalo ang mga lalaki. Ang kanyang metal plating at ang kawalan ng kakayahang makaramdam ng sakit ay nagpapatunay na isang kalamangan para sa kanya. Ang ilang mga parokyano mula sa kainan ay nagre-record ng laban at naipost ito sa YouTube. Sa lalong madaling panahon, si Kick-Ass ay naging isang kababalaghan sa internet at mabilis na kumalat sa buong media. Pinapanood din ni Chris ang pinakabagong mga ulat kasama ang kanyang mga magulang at halatang humanga siya. Habang nagiging mas popular si Kick-Ass sa kanyang website, nakuha rin niya ang atensyon ni Damon at Mindy na matagal nang nagtatrabaho bilang mga vigilante. Naniniwala si Mindy na may potensyal si Kick-Ass, ngunit hindi nabighani si Damon. Maya-maya, nasa isang restaurant sina Katie at Dave, nagkaroon ng awkward na pag-uusap ang dalawa. Kaya binago niya ang paksa at ibinunyag na ang isang lalaki na nagngangalang Russell ay nag-iistorbo sa kanya kamakailan. Nagalit si Dave dahil dito at pinayuhan niya itong makipag-ugnayan kay Kick-Ass para sa tulong. Gusto ni Katie ang ideya at nagpasya siyang subukan ito. Noong gabing iyon, hinarap ni Kick-Ass si Russell at ang kanyang tauhan at binalaan siyang iwanan si Katie. Dahil hindi nila siya pinapansin, sinubukan niyang kuryentehin si Russell, ngunit pinigilan siya ng mga tauhan niya. Sa kabutihang palad, si Mindy, na nakadamit bilang hit girl, ay dumating sa tamang oras at iniligtas siya. Inihayag niya ang kanyang sarili bilang isa pang vigilante at ipinakilala ang kanyang ama bilang si Big Daddy. Pagkatapos ay nilabanan ng tatlo ang natitirang mga miyembro ng gang kung saan ang mag-ama ang gumagawa ng karamihan sa trabaho. Kapag natapos na ang gawain, ninakaw ni Mindy ang lahat ng pera ng gang at tumakas sa rooftop kasama ang kanyang ama. Pero dahil natatakot si Kick-Ass sa mataas na lugar, nag-alangan siyang sundan sila. Pakiramdam na hindi siya isang tunay na bayani, bumalik si Dave sa bahay at umiyak sa kanyang sarili habang natutulog. Kinagabihan, binisita ni na Big Daddy at Hit Girl si Dave sa kanyang bahay. Pinupuri nila siya para sa kanyang katapangan at sinasabi sa kanya na siya ay may potensyal na maging isang mahusay na superhero. Ibinunyag din nila na na-trace nila ang kanyang MySpace account at hinimok siyang mag-ingat sa kanyang mga online na aktibidad. Pinapayuhan ni Big Daddy si Dave na seryosohin ang kanyang pagsasanay kung gusto niyang maging bahagi ng kanilang koponan. Inutusan din niya siya na palamutihan ang kanyang pahina ng MySpace ng isang banner na nasa bakasyon siya kung kailanganin niya ang kanilang tulong. Pagkaalis ng dalawa, na-motivate na naman si Dave na isagawa ang kanyang mga superhero activities. Sa kabilang banda, ipinakita ni Joe kay Frank ang isang larawan mula noong araw na ninakawan ang kanilang kargamento ng droga. Inihayag niya na ang isa sa kanilang mga kasama ang kumuha dito bago siya pinatay. Ang larawan ay naglalaman ng isang backshot ni Big Daddy ngunit dahil hindi pa nila alam ang tungkol sa kanya, pinaghihinalaan ni Joe na ito ay si Kick-Ass. Sa sumunod na eksena, dinukot ni na Big Daddy at Hit Girl ang isa sa mga tauhan ni Frank na si Cody. Pinusisan nila siya sa manibela ng kanyang sasakyan at kinuha ang impormasyon tungkol sa mga negosyo ni Frank. Matapos makuha ang lahat ng kinakailangang impormasyon, dinurog ng mag-ama ang kotse na pinatay siya sa lugar. Sa ibang bahagi ng lungsod, isang opisyal na nagngangalang Marquez ang bumisita sa bahay ni Damon at natuklasan ang kanyang koleksyon ng mga armas. Dito, napag-alaman na dating magka-partner ang dalawa. Si Damon ay na-frame bilang isang kriminal ni Frank at sinentensyahan sa bilangguan. Naging sanhi ito ng pagkalumbay ng kanyang asawa at sa huli ay nagawa ang hindi maisip. Naiwan si Mindy sa pangangalaga ni Marquez habang si Damon ay nagsanay ng palihim upang maging vigilante at maghiganti laban kay Frank. Sa kanyang paglaya mula sa bilangguan, muli niyang nakasama si Mindy at ipinagpatuloy ang pagsasanay sa kanya bilang isang kapartner. Samantala, napagkamala ni Frank ang isang kick-ass imitator at brutal na pinalo siya hanggang sa mamatay. Ngunit sa lalong madaling panahon nalaman niya ang tungkol sa pagkakamali at nawala sa sarili. Si Chris, na kanina pa nakikinig, ay pumasok sa opisina na may isang alternatibong plano. Gusto niyang magpanggap bilang isang superhero na nagngangalang Red Mist na inspirasyon ni Kick-Ass.
Pagkatapos ay pasusukuin niya ang isa sa mga tauhan ni Frank sa panahon ng isang deal sa droga at isusumite siya sa pulisya. Sana, ito ay magpapahintulot kay Chris na makapasok sa pinagkakatiwalaang lupon ni Kick-Ass. Ang plano ay gumana ng walang anumang mali habang nakita ng media ang paghuli ni Red Mist sa isang high-profile na nagbebenta ng droga. Pagkatapos ay kinontak niya si Kick-Ass sa kanyang MySpace page at nagkita ang dalawa pagkaraan ng ilang araw. Nag-aalok si Red Mist na maging isang superhero sidekick at ipinakita pa ang kanyang marangyang sports car upang makagawa ng magandang impresyon. Ito ay sapat na upang kumbinsihin si Kick-Ass at ang dalawa ay tumungo sa bodega ni Frank sakay ng kotse. Gayunpaman, pagdating nila sa kanilang destinasyon, ang bodega ay nasusunog na. Nagmadali silang pumasok sa loob at nakita nilang patay na ang lahat. Pagkatapos ay kinuha ni Red Mist ang isang teddy bear mula sa istante at umalis sa lugar kasama si Kick-Ass. Nang sumabog ang gusali, naghiwalay ang dalawang superhero. Samantala, nakita ni Frank ang pagkawasak mula sa malayo at nag-aalala para sa kanyang anak. Ngunit makalipas ang ilang segundo, bumalik si Chris at ipinakita sa kanya ang footage ng camera na itinago niya sa loob ng teddy bear. Nakakagulat na isiniwalat na si Big Daddy ang pumatay sa lahat ng kanilang mga tauhan at sinunog ang bodega. Dahil kilala na nila ang kanilang kaaway, kinumbinsi ni Frank si Chris na gamitin si Kick-Ass at mag-set up ng bitag para kay Big Daddy. Sa kabilang banda, nagpasya si Dave na sumuko sa paglaban sa krimen pagkatapos ng kanyang mapanganib na engkwentro sa nasusunog na bodega. Ngunit isang gabi, nakakita siya ng mga spam na email mula kay Red Mist na humihiling ng kanyang tulong. Sa kalaunan ay nagbago ang isip niya at nagpasya siyang isuot muli ang kanyang Kick-Ass suit. Sa kanilang pagpupulong, isiniwalat ni Red Mist na sinisisi sila sa pagpatay sa mga lalaki sa bodega. Pagkatapos ay kinumbinsi niya si Kick-Ass na makipag-ugnayan kay Big Daddy para sa tulong. Sa takot sa mga pulis na habulin sila, ang ating walang muwang na bayani ay nag-obliga sa pamamagitan ng pag-post ng nagbakasyon siya sa kanyang MySpace. Hindi nagtagal ay napansin ni na Damon at Mindy ang distress signal at hiniling kay Dave na makipagkita sa kanila sa isa sa kanilang mga pinagtataguan. Kasunod nito, nagmaneho sina Red Mist at Kick-Ass patungo sa lokasyon habang maingat na sinusundan ng mga tauhan ni Frank. Pagdating nila sa hideout, nagulat si Big Daddy nang makita si Red Mist, ngunit pinapasok pa rin niya ang dalawa. Sa kasamaang palad, ito ay naging isang malaking pagkakamali dahil agad na binaril ni Red Mist si Hit Girl sa dibdib na naging sanhi ng pagkahulog niya sa labas ng bintana. Pagkatapos ay pumasok ang mga tauhan ni Frank at pinatumba sina Big Daddy at Kick-Ass. Samantala sa MySpace ni Kick-Ass, magsisimula ang countdown para sa pagtatanggal ng maskara ng misteryosong superhero. Ngunit sa isang nakakatakot na twist, isang live na video feed ang nagpakita na nagpapakitang si Kick-Ass at Big Daddy ay nakaposa sa mga upuan. Ang mga tauhan ni Frank ay nagsimulang hampasin ang dalawa ng walang awa at hindi nagtagal ay nagsaboy ng gasolina kay Big Daddy. Sa kritikal na sandaling ito, si Hit Girl, na nakaligtas salamat sa kanyang bulletproof vest, ay pumasok sa hideout. Pinatay niya ang lahat ng ilaw at gamit ang kanyang night vision goggles, inatake niya ang mga lalaki sa loob. Nagawa ng isa sa mga masasamang tao na sunugin ang kanyang ama. Ngunit kahit na nasusunog siya, ginagabayan pa rin ni Big Daddy si Hit Girl sa labanan na nagbibigay daan sa kanya upang tapusin ang lahat. Pagkatapos niyang tapusin ang lahat ng kalaban, sa wakas ay naapulan niya ang apoy ngunit huli na, ang kanyang ama ay nasunog ng husto at nakipag-usap ito sa kanya sa huling sandali bago pumanaw. Sa resulta ng insidenteng ito, tinanggal ni Hit Girl ang posas ni Kick-Ass at ligtas na nakauwi ang dalawa sa kanyang tahanan. Pagkatapos ay nagpahinga sila saglit at gumawa ng plano para ipaghiganti ang pagkamatay ni Damon. Kasunod nito, nagpakita si Mindy sa labas ng gusali kung saan matatagpuan ang opisina ni Frank. Siya ay nagpapanggap bilang isang babaeng nag-aaral na naligaw sa daan pauwi. Dahil ngayon lang nila nakita siya, pinapasok siya ng masasamang tao. Nang lumuhad ang isa sa kanila para ialok ang kanyang telepono, ipinasok ni Mindy ang isang pistola sa loob ng kanyang bibig at pinatay siya. Nagulat dito ang iba na hindi nakabantay at madali niya silang natalo isa-isa. Nagpalit si Mindy sa kanyang Hit Girl costume at pumasok sa elevator para makarating sa opisina ni Frank. Habang nasa daan, ginagamit niya ang kanyang liksi at mabilis na mga galaw para tapusin ang ilang masasamang tao. Gayunpaman, napakarami nila at kalaunan ay naubusan siya ng mga bala at na-corner sa likod ng isang counter. Nang malapit na siyang mapatay, dumating si Kick-Ass para iligtas siya. Siya ay nag-hover sa labas mismo ng bintana gamit ang kanyang bagong jetpack.
Nakadikit sa kanyang balikat ang 2 mini machine gun na ginagamit niya para tapusin ang bawat masasamang tao na naroroon. Samantala, narinig ni na Frank at Chris ang kaguluhan mula sa loob ng kanilang opisina. Nang humupa na ang putok, inakala nilang nagtagumpay ang kanilang mga tauhan sa pagpuksa sa 2 superhero. Ngunit sa kanilang pagkadismaya, sina Hit Girl at Kick-Ass ay pumasok sa opisina, determinadong tapusin ang drama minsan at para sa lahat. Isang matinding showdown ang naganap sa pagitan ng 2 magkaribal, kung saan nakipaglaban si Frank kay Hit Girl habang sina Kick-Ass at Red Mist ay naglalaban sa kabilang kwarto. Si Frank ay isang mahusay na manlalaban at kalaunan ay nadaig niya ang batang babae. Pagkatapos ay naghanda siyang tapusin siya ngunit nagpaputok si Kick-Ass ng bazooka patungo sa kanya. Ito ay nagpadala kay Frank na lumipad sa labas ng bintana kung saan siya ay sumabog sa mga piraso. Matapos maglaho ang alikabok, dahan-daang bumangon si Chris. Bumunot siya ng espada at nagsimulang salakayin ang mga superhero, ngunit huli na ang lahat. Si Kick-Ass at Hit Girl ay gumamit ng jetpack at lumipad palabas ng gusali. Makalipas ang ilang minuto, lumapag ang 2 sa kalapit na rooftop ng gusali at tinanggal ni Kick-Ass ang strap ng jetpack. Pagkatapos, sa wakas ay tinanggal ni Hit Girl ang kanyang maskara at inihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa huling eksena, malalaman natin na ang dating pulis na kasosyo ni Damon na si Marcus ay naging tagapag-alaga muli ni Mindy. Tumigil na ngayon si Dave sa pagiging Kick-Ass, ngunit ang kanyang mga aksyon ay nagbigay inspirasyon sa ilang kabataan na sundan ang kanyang mga yapak. Para naman kay Red Mist, nagdisenyo siya ng bagong supervillain suit at nagpaplano ng paghihiganti laban sa mga superhero. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.